Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig na katulad kong minsan nang nagkubli sa likod ng ngiti habang tahimik na nagtatago ng mga kwentong hindi alam ng mundo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lara, 32 taong gulang, Tubong, Santa Amalia, Pangasinan, ang bunso sa 6 na magkakapatid at kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Dubai bilang service crew. Sa totoo lang, Papa Dudut, halos 1 buwan ko pong sinusulat-sulat, binubura, inuulit itong liham na ito. Hindi ko alam kung may makakaintindi o may makaka-relate, pero sabi nga nila, may mga kwento talagang kailangang ilabas para gumaan ang dibdib. At ngayong nasa ibang bansa ako, malayo sa pamilya, malayo sa gulo, malayo sa mga nakasanayan ko, dito ko lang nagawa ang huminto at kilalanin kung sino talaga ako. Hindi ko maalala kung kailan nagsimula, pero bata pa lang ako, masanay ako sa mga larong panlalaki, mas komportable sa mga kaibigang lalaki at mas madalas, mas napapatingin ako sa mga babae. Alam ko noon na hindi iyon tama ayon sa relihiyon namin. Hindi iyon tatanggapin ng pamilya, kaya tinikom ko ang bibig ko. Pinangatawanan ko ang tahimik na pakikipaglaban sa sarili kong damdamin. Hindi ako malandi, hindi ako liberated, hindi ako pa-sexy. Ako'y simpleng babae na, t-shirt, pantalon, sneakers, walang make-up, walang arte, pero may mundong hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang sarili ko. Taong 2008 una kong trabaho. Doon ko nakilala ang babaeng parang naging salamin ng katahimikan ko. Malambing, mabait, hindi niya alam pero siya ang unang gumulo sa puso ko. Sabi ko sa sarili ko, wag, bawal, hindi dapat. Kaya nanahimik ako, naging kaibigan lang, walang aaminan, walang dapat masira. Hanggang isang araw, may boyfriend na siya hanggang nag-asawa. At heto ako, nakangiti sa labas, pero durog ang munting parte sa loob. Pero tiniis ko, tinanggap ko. Dahil wala akong karapatang magalit sa pag-ibig na hindi ko man lang ipinaglaban. Ayoko sa brusko, ayoko sa macho, ayoko sa lalaking pangporma. Kapag nagkakagusto ako sa lalaki, madalas sa mga tipong malumanay, medyo silahis o yung hindi aggressive. Kaya minsan tinanong ko sarili ko, babae pa ba dapat ang minamahal ko? O lalaki? O pareho? Pero habang tumatanda ako, unti-unti kong natanggap na hindi ko kailangang mamili kung saan ako kabilang. Ang mahalaga ay marunong akong magmahal ng totoo. Hindi ako maporma. Hindi ako model type. Hindi ako malandi. Hindi ako makeup girl. Pero sabi ng mga kaibigan ko, may itsura raw ako, sayang daw kung hindi ako mag-ayos. Pero Papa Dudut, paano ka mag-aayos? Kung araw-araw mong nilalabanan, kung sino ka talaga. Kung araw-araw mong tinatago na mas kinikilig ka sa babae kesa lalaki. Kung araw-araw mong iniisip na baka itakwil ka kapag nalaman ng pamilya mo ang totoo. Dear Papa Dudut, pagdating ko sa edad na 22 taon 2010, napadpad ako sa pangalawa kong trabaho, isang kilalang fast food chain sa Maynila. At doon, unang beses kong naranasan kung paano magpahalaga ang isang lalaki. Si Kiro, hindi ko makakalimutan, sweet, thoughtful, palaging nandyan, laging nauuna sa pintuan para hintayin ako, kumakain kaming sabay, sinusundo ako sa locker bago umuwi. At Papa Dudut,
Sino ba naman ang hindi mahuhulog sa isang lalaking may ganitong mga kilos? Tinawag pa namin ang isa't isa ng Brad para kunwari barkadahan lang kahit pareho naming alam na may kung anong kuryente kapag nagkakatitigan kami. Pero dumating ang balitang parang sumuntok sa sikmura ko, may girlfriend na pala siya. At hindi lang basta girlfriend, matagal na pala. Seryoso na pala, kaya napahinto ako, napaurong. Napaisip na naman, ayan ka na naman Lara, bakit ba lagi kang napapahulog sa maling tao? Masakit, oo, pero salamat din. Kung hindi natapos ng maaga, baka ako pa ang nakasira ng relasyon ng iba. Harutan lang pala ang lahat. Ako lang ang nagseryoso. Taong 2011, nag-enroll ako sa kolehiyo. 2 taong kurso lang, praktikal, para makatrabaho agad. Doon ko nakilala si Allen, mabait, mahinhin kumilos. At sa totoo lang, mas lalaki pa siguro ako minsan sa galaw. Classmate ko siya sa loob ng 2 taon. Kasama ko siya sa grupo ng mga kaibigan na laging nagtutulungan sa projects, nagre-review sa library, at naghahati-hati sa baon. Hindi siya aggressive, hindi siya showy, hindi siya malandi, pero consistent. Lagi akong tinetext, laging tumatawag, laging kumukumusta. At sa totoo lang, sa lahat ng lalaki noon, siya ang pinaka-praktikal, pinaka-maamo, pinaka-maasahan. Pero wala kaming label. Ayoko kasing mag-commit dahil pakiramdam ko hindi ako sapat bilang babae. Hindi ako tulad ng iba. Hindi ako gaya ng hinihingi ng lipunan. Hanggang isang araw, nalaman kong marunong pala siyang maggitara. At nung tinuruan niya ako, doon unti-unting lumambot ang puso kong matagal nang tigas pusong nagtatago ng takot. 3rd semester na namin noon. Nang maging kaklase ko si John, tall, guwapo, maloko at parang magnet ng atensyon. Siya ang tipo ng lalaking alam mong maraming nagkakagusto pero nagawa niyang mag-focus sa akin. Dinala niya ako sa simbahan, sinamahan sa gala, hinawakan ang kamay ko. Habang naglalakad kami papasok ng basilika, Papa Dudut, kinikilig po talaga ako noon. Promise. Pero may problema. Malaki, classic, predictable. Babaero siya. Hindi ko man siya sinagot. Maigsi lang ang naging panahon ng lambingan namin. Dahil oo, nakakatawa siya, sweet siya, gwapo siya, pero hindi siya pang long term. Hindi siya pang seryoso. Hindi siya pang totoo. Taong 2012, nag-graduate kami. Habang ako ay nag-OJT, nag-absorb, nag-resign, nag-apply, at nakuha sa coffee shop, si Allen naman ay tuloy lang sa pag-message. Pero habang nag-e-enjoy ako sa bagong mundo, new friends, new routines, hindi ko na malayang unti-unti siyang hindi na nagpaparamdam. Siguro napagod na rin siya. Siguro nasawa na rin sa kakahintay ng sagot na hindi ko maibigay-bigay. At doon ko lang na-realize may mga taong mahalaga sa atin pero hindi natin nabibigyan ng pansin hanggang hindi na sila nandyan. Pero ganun talaga ang buhay, Papa Dudut. Minsan, kailangan nating mawalan para maintindihan kung ano ang tunay na mahalaga. Dear Papa Dudut, matapos ang serye ng mga lalaking dumaan, nanatili sandali pero hindi man lang tumagal sa puso ko, dumating ang 2 babaeng lubos na nagpatibok at nagpagulo ng katahimikan kong pilit kong binabantayan. Sila si Angel at si Fe. 2 babae, magkaiba pero parehong nag-iwan ng sugat at aral na dala ko hanggang ngayon. Sa coffee shop na pinapasukan ko noon, doon ko siya unang nakita. Si Angel, maganda, sweet,
approachable at may kung anong aura na parang humahatak sa akin kahit hindi ko gusto, hindi ko alam kung ano ang meron sa kanya. Pero sa tuwing ngingitian niya ako, parang lumiliwanag ang buong shift ko. Madalas niya akong hintayin pag aalis na at kapag pauwi kami, hawak niya ang kamay ko sa gilid ng logbook area na parang wala lang pero sa puso ko may kung anong kumikirot at gumigising. Kapag break time, siya ang unang nagyayaya. Kapag may lakad ang grupo, lagi siyang nakadikit sa akin. Minsan pa nga, pagkatapos ng duty, hahalik pa siya sa pisngi ko bago umuwi. Papadudot, hindi ako manhid. Hindi rin ako santo. Alam kong may something. Alam kong may tensyon. Alam kong may kakaiba. Pero isang araw, nalaman kong may girlfriend pala siyang tomboy. Matagal na, stable na. At heto ako, isang taong nagpapakatatag na hindi dapat umasa sa taong hindi naman para sa akin. Doon ako unang sobrang nasaktan sa kapwa babae. Akala ko light crush lang, akala ko harmless. Pero nung nalaman kong hindi ako pwede, parang may gumuhong parte sa puso ko. Pagkalipas ng ilang buwan, dumating si Fe, bagong empleyado, maganda, may dating at halatang may kaya sa buhay. Medyo boyish siya kumilos pero hindi brusko, parang strong independent woman na may sariling mundo at papadudot doon ako mas nahulog. Hindi lang basta kilig, hindi lang basta attraction, kundi yung pakiramdam na gusto kong alagaan ang taong ito. Ako ang gumawa ng paraan para mapalapit. Ako ang nagbukas ng pinto. Ako ang lumapit. Ako ang nag-effort. Ako ang nagbigay ng sarili ko ng buo. At hindi ko alam kung mali ba ako o tama. Pero sa bawat araw na lumilipas, kasama siya, mas lalo akong nahulog. Kasama namin si Jose, isang lalaking coworker namin na may gusto rin kay Fe. At dahil pareho kaming tagahanga niya, naging barkada kaming tatlo. Pero kahit tumatawa ang lahat, ako yung nananatiling nagtatago. Ako yung humihiling. Ako yung takot umamin pero takot din mawala. At si Fe, alam kong may kinikimkim din siya. Hindi niya sinasabi pero sa paraan niya ako tingnan, sa paraan niya ako yakagin sa mga gala, sa paghihintay niya sa akin hanggang madaling araw. Ramdam ko. Kahit hindi naming pag-usapan, ramdam ko. May mga pagkakataong nag-a-absent kami pareho sa trabaho, magbabagyo trip, 3 araw sa isang kwarto, 3 pusong naliligaw sa isa't isa. Pero kahit masaya, hindi ko maitago ang sakit kapag nakikita kong mas malakas ang chemistry nila ni Jose. Alam kong pinipigilan niya. Alam kong ayaw niyang umagaw. Alam kong may respeto siya, pero papadudot, paano pipigilan ang puso? Kaya kahit masakit, tinanggap ko na lang na baka hindi talaga kami at baka ako lang ang nagpipilit ng posibilidad na wala naman talaga. Pero mali pala ang timing. Maraming buwan ang lumipas, maraming lumuwag, maraming nagtama, maraming nagkahulugan. At nang tuluyan naming sinubukan, naging masaya kami, punong-puno ng bago, punong-puno ng lambing, punong-puno ng pangarap. Pero habang tumatagal, lumalabas ang ugat ng problema. Si Faye ay maluho, ako'y walang-wala. Utang dito, utang doon, gastos dito, gastos doon. Ako ang sumasalo. Ako ang nag-a-adjust. Ako ang nagtitipid. Ako ang hindi kumakain. Ako ang nagbubuhat. At oo, mahal ko siya. Pero mahal ko rin ang sarili ko. At kinain ako ng takot na baka
Sa sobrang pagmamahal ko, maubos ko ang sarili ko at doon nagsimula ang pagbitak ng lahat. Dear Papa Dudut, kung minsan hindi natin namamalayan na unti-unti na pala tayong nauubos habang desperado tayong punuin ang taong hindi naman marunong pahalagahan ang alay nating pag-ibig. Ganito ang nangyari sa amin ni Fe. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting lumilitaw ang mga bagay na hindi ko napansin noon. Ang hilig niyang bumili ng mga mamahalin at hindi kailangan ang pagiging kampante niya na ako ang laging sasalo sa bayarin ang kakulangan niya sa pag-aalala kung kaya ko pa ba. Papa Dudut, ilang beses akong pumasok sa duty na hindi man lang kumakain para lang may panggastos kami. Ilang beses akong nagbigay kahit wala ako. Ilang beses kong nilunok ang sarili ko para lang wag siyang masaktan. Pero habang siya ay bumibili ng gamit na lampas sa sahod namin, ako naman ay nagtatapal ng pondong hindi ko naman hawak. Hindi ko siya sinisi, minahal ko siya buong buo. Pero habang lumilipas ang panahon, mas lalo kong nararamdaman na ako lang ang nagdadala ng relasyon at bilang tao napapagod din. Hindi man sabay-sabay pero dahan-dahan, unti-unting inuukit ng sakit ang puso ko. Maraming beses kaming nagbangayan dahil sa gastos sa paraan ng pag-manage niya ng pera sa mga kinalakihang ugali na parang hindi ko kayang baguhin, naging cycle na lang, ako ang nagtatampo. Siya ang umiiyak, ako ang mag-adjust, siya ang pababalikin ko, ako ang magtitiis. Hanggang sa napansin kong hindi na ako masaya. Hindi dahil hindi ko siya mahal, kundi dahil hindi ko na mahal. Ang nagiging ako kapag kasama ko siya at minsan, Papa Dudut, ang pinakamahirap. Hindi yung iiwan ka, kundi yung realizing na kailangan mo siyang bitawan kahit mahal mo pa. Isang araw, habang magkatabi kaming kumakain, ramdam kong may mabigat sa hangin. Tahimik siya. Tahimik ako. At doon niya sinabi na gusto ko munang ayusin ang sarili ko. At Papa Dudut, iyon na ang simula ng pagtatapos namin. Hindi ko alam kung paano huminga nung mga oras na iyon. Parang may pumutok sa loob ko. Pero wala akong karapatang magreklamo dahil matagal ko na ring alam na may mali na. Naghiwalay kami ng walang sigawan, walang malaking eksena, walang sumbatan, puro luha lang at kapwa naming pagpapanggap na okay lang. Pero pag uwi ko sa boarding house, bumigay ako. Umiyak ako ng matagal, ng paulit-ulit, nang hanggang sa wala ng luha na may mailabas. 3 taon namin pinagsamahan pero parang isang iglap lang nang tuluyang nawala. Mas lalo akong nalugmok pagkatapos ng hiwalayan. Kahit busy ako sa trabaho, kulang pa rin ang bawat oras para matakasan ang mga ala-ala namin at doon ako nagdesisyon, kailangan kong lumayo. Nag-resign ako mula sa aking stable job. Job na minahal ko, trabahong nagbigay sa akin ng pamilya, mga kaibigan, mga alaala. Pero kailangan kong piliin ang sarili ko. Kailangan kong huminga. Kailangan kong magsimula ulit. At doon ko naisip, mag-a-abroad ako. Hindi para tumakbo, kundi para lumayo sa mga lugar na nagpapaalala sa kanya. Para matutunan kong mabuhay mag-isa. Para hanapin ang sarili kong matagal ko nang nakalimutan. Naging mahirap, naging magastos, naging magulo. Pero nang dumating ako sa Middle East, isang bagay ang malinaw.
nasa tamang direksyon na ako. Dala ko ang sakit pero dala ko rin ang pag-asa na darating ang panahon na makakabangon ako at papadudot doon nagsimula ang panibagong kabanata ko. Dear Papa Dudut, akala ko noong una sa pag-alis ko ng Pilipinas, maiiwan ko rin ang sakit. Pero hindi ko pala alam na kahit anong layo ng marating mo, sumasabay ang bigat. Hanggang handa ka nang bitawan ito. Paglapag ko sa Middle East, parang ibang mundo ang binuksan ko. Mainit ang hangin, malalaki ang gusali, halos lahat ay bago sa paningin ko. Pero ang pinaka hindi ko nakalimutan ay yung pakiramdam na ako lang mag-isa. Walang walang pamilya, walang mga kaibigang sanay na kasama ko, walang kilala, ako lang. At ang katahimikang matagal kong iniwasan sa dorm. Sa mismong unang gabi ko, na-realize ko. Kaya ko pala kahit ako lang. Pero hindi naging madali, Papa Dudut. May mga gabing umiiyak ako ng tahimik. May mga araw na parang wala akong lakas bumangon. May oras na nagtatampo ako sa Diyos at nagtatanong, bakit ako iniwan? Bakit ako nasaktan? Bakit palaging nauuna ang bigo kaysa sa saya? Pero kahit papaano, unti-unti kong tinanggap. Hindi ko man kontrolado ang lahat, kontrolado ko kung paano ako babangon. Sa trabaho abroad, mas mabigat ang responsibilidad, mas mahigpit ang sistema, mas mataas ang expectations. Pero doon ko nahanap ang isang bagay na hindi ko kailanman nakita sa sarili ko noon, na kaya kong tumayo ng mag-isa, na kaya kong maging matatag, na kaya kong panghawakan ang sarili ko. At habang lumilipas ang buwan, unti-unti ring bumabalik ang mga bahagi ng sarili kong nawala sa mga pagkakamali, sa mga maling relasyon, sa mga taong minahal kong sobra pero hindi ako pinili. Dito ko natutunan na hindi pala masama maging maganda para sa sarili mo. Hindi pala kailangang magpanggap para love ka. Hindi pala masama umayaw kapag ikaw na ang nasasaktan. Hindi pala kailangan ng relasyon para maging buo. Minsan kailangan mo munang mabasag para makita mo kung gaano ka talaga kalakas. 1 taon matapos akong umalis, nag-message si Faye. Hindi ko alam kung bakit pero konting parte ng puso ko ay kumirot pa rin. Kumusta raw ako? Masama raw ang loob niya sa sarili niya. Wala raw siyang permanenteng trabaho at may karelasyon na raw siya. Napangiti ako, Papa Dudut. Hindi dahil hindi na ako masakit, kundi dahil kaya ko nang ngumiti. Kahit kausap ko ang taong minsan ay muntik nang wasakin ako. Hindi ko na siya sinisi. Hindi ko na siya hiningan ng paliwanag. Hindi ko na hinanap ang closure na dati ay akala ko ay kailangan ko. Ngayon ko lang naintindihan. Hindi lahat ng sugat kailangan ng sorry para maghilom. Minsan, panahon lang ang kailangan. Habang nasa abroad ako, mas nakilala ko ang tunay kong mga kaibigan. Yung mga tumawag kapag alam nilang down ako. Yung mga nagtatabi ng pagkain para sa akin. Yung mga nakikinig kahit wala akong sinasabi. Dito ko na-realize, minsan yung hindi mo kadugo, sila pa yung magiging pamilya mo. At higit sa lahat, dito ko nakita ang halaga ng sarili ko, na hindi ko dapat ibaba ang sarili ko para lang mahalin ng iba. Na hindi ko dapat ipilit ang sarili ko sa taong hindi naman lumalapit. Na hindi ko dapat sukatin ang worth ko sa effort na hindi naman nila binibigay. Natuto akong mag-book ng solo trips. Natuto akong umakyat ng bundok. Natuto akong kumain mag-isa sa restaurants nang hindi nahihiya. Natuto akong mag-ipon sa paraang hindi ko nagawa noon. At natutunan kong pahalagahan
ang katahimikan ko, ang peace ko, ang sarili ko. Hindi pala nakakatakot ang mag-isa, Papa Dudut. Nakakatakot lang kung hindi mo kilala ang sarili mo. Dear Papa Dudut, kung minsan, hindi pa tapos sa mga kwentong akala natin ay nalimutan na ng panahon. May mga taong babalik, hihila sa atin pabalik sa alaala at magpapaalala kung saan tayo nagkamali at kung saan tayo nagsimulang magmahal. Ganito ang nangyari sa akin, Papa Dudut. At nagsimula ito sa dalawang pangalang matagal nang nakaukit sa puso ko. Si Allen at si Kiel. Habang nasa abroad ako, may isang gabing nag-message si Allen. Simple lang ang tanong niya, kamusta ka na? Pero iba ang dating sa puso ko. Parang binuksan niya ulit ang pintuang matagal ko nang isinara para sa kanya. Naging sunod-sunod ang chat niya tungkol sa trabaho ko, tungkol sa pamilya niya, tungkol sa buhay niya ngayon. At sa bawat mensahe niya, unti-unti kong naramdaman ang dati kong damdamin, yung matagal kong tinakbuhan. Sa totoo lang, Papa Dudut, si Allen ang lalaking pinakamatagal na nanatili sa mga pahina ng buhay ko, hindi bilang karelasyon kundi bilang isang presensyang hindi ko maalis kahit gaano ko gustong kalimutan. Hindi siya mawawala pero hindi rin siya dumarating. Ang sabi niya, mahal niya pa rin daw ako. Na noong paalis ako ng Pilipinas, umiiyak raw siya. Hindi raw niya alam kung bakit siya nagpakatanga. At hindi niya nasabing wag akong umalis. Pero Papa Dudut, ang tanong ko noon pa, kung mahal mo ako, bakit hindi mo ako pinili noong kailangan kita? Bakit ngayon lang? Kapag malayo na ako, minsan tinatanong ko sa sarili ko, kailan ba siya magiging handa? Pero mas madalas, tanong ko ay, hanggang kailan ako maghihintay? Hindi ko rin inaasahan na isang araw muling magpaparamdam si Kiel, ang unang lalaking nagpakita sa akin ng kung ano ang pakiramdam ng mahalin sa tamang paraan. Kumusta raw ako? Ano raw ang buhay ko abroad? At Papa Dudut, inamin niya sa akin na hindi natuloy ang kasal niya. Iniwan daw siya. Nasaktan siya. Nag-ibang bansa para takasan ang sakit. Sabi niya, kung sakaling tayo ang nagkatuluyan noon, baka mas masaya ang kwento ko. Napangiti ako. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil sa irony ng buhay. Kung kailan pareho kayong hindi na pwede, saka kayo pareho nagiging tapat. Nag-offer siya ng commitment, pero ang puso ko, Papa Dudut, pagod. At hindi ko alam kung kaya ko ulit magpakatanga para sa taong hindi ko rin sigurado kung mananatili. Sa totoo lang, Papa Dudut, ako man ay nalilito. Si Allen, ang lalaking halos buong buhay ko ay nandyan, pero laging may kulang. Si Kiel, ang lalaking kaya akong pasayahin, pero laging huli ang timing. Sa mga sandaling iyon, tanong ko sa sarili ko, sino ba ang pipiliin ko? At pipiliin ba nila ako sa tamang oras? Pero habang iniisip ko yon, may isa pang tanong na mas importante. Kailangan ba talaga may piliin ako ngayon? Kasi Papa Dudut, sa dami ng pagkakamaling pinagdaanan ko, sa dami ng pusong binuksan ko, sa dami ng sakit na tinanggap ko, baka oras naman na sarili ko ang piliin ko muna. Kapag malayo ka pala, mas malinaw mong nakikita yung mga tao. At doon ko na-realize, si Allen, mahal ko, pero hindi niya kaya panindigan. Si Kiel, nakakapangiti, pero hindi nakakasiguro. Ako pagod na masaktan, pero handang magmahal ulit sa tamang paraan. Hindi ko sila sinira sa isip ko, pero hindi ko rin sila pinilit manatili. Dahil minsan, mas matapang ang taong marunong maghintay ng pag-ibig na hindi kailangan pilitin. Dear Papa Dudut,
Kung may isang bahagi ng buhay ko na masasabi kong tunay na nagbago sa direksyon ko, ito ay ang mga buwan na napag-isa ako sa abroad. Malayo sa gulo ng nakaraan, malayo sa ingay ng mga taong nagbabalik-balik sa puso ko at malapit sa sarili kong matagal ko nang iniwan. Doon ko naunawaan, Papa Dudut, ang healing pala hindi binibigay ng ibang tao. Ikaw ang gumagawa noon para sa sarili mo. Dumating ako sa puntong hindi na ako naghihintay ng reply ni Allen. Hindi na ako nagsiselos kapag may bago siyang ka-chat. At hindi na ako natutuwa kapag nagpaparamdam siya. Dumating ako sa puntong may message siya pero hindi ko na binubuksan. Hindi dahil bitter ako pero dahil sa wakas naiintindihan ko na. Kung mahal ka talaga ng tao, hindi niya hahayaang mangulimot ka habang buhay siyang nagdadalawang isip. Oo, Papa Dudut, mahalaga siya sa akin. Pero hindi sapat ang salitang mahalaga para ipaglaban ang isang relasyon na hindi naman niya kailanman pinili na maging kayo. Kaya ako ang kumalas. Hindi dahil tinalikuran ko siya, kundi dahil pinili kong hindi na ako magmakaawa sa pag-ibig na hindi niya kayang buuin. Ngunit hindi doon natapos ang lahat, Papa Dudut. Dahil si Kiel, siya naman ang sunod na bumalik. May mga salita siyang dala na kay tagal ko nang gustong marinig na may pagsisisi siya, may panghihinayang, may sana ako na lang ulit. Pero habang kausap ko siya, ramdam kong hindi na ako yung dating Cassandra na madaling bumigay sa matatamis na salita. Naramdaman ko ang bigat sa puso niya. Pero naramdaman ko rin na hindi ako sigurado kung nandun ba ako dahil kailangan niya ng kakampi o dahil tunay niya akong minamahal. Kaya hindi ko siya tinanggihan pero hindi ko rin siya tinanggap. Dahil minsan, Papa Dudut, nakakasakal maging sandalan kapag hindi naman tayo ang tahanan sa tuwing iniisip ko yung mga tsansa na binigay ko sa maling tao. Naiisip ko rin wala pa pala akong binigay na kahit isang pagkakataon para mahalin ang sarili ko. Ang alam ko lang noon kung sino ang lumalapit, yon ang dapat kong tulungan, yon ang dapat kong pagbigyan, yon ang dapat kong pagsuportahan. Pero ngayong nasa ibang bansa ako, malayo sa lahat, may araw na bigla kong na-realize kaya ko palang mabuhay ng masaya. Nang wala kahit sino. Oo, Papa Dudut, may lungkot. May gabi na umiiyak ako. May umaga na parang kulang ang buhay. Pero sa dulo, may kapayapaan at iyon ang bagay na hindi ko naranasan sa kahit isang lalaki sa nakaraan ko. Ang bagong ako, Papa Dudut, hindi na naghihintay. Hindi na lumalaban sa laban na mag-isa lang siya. Hindi na nagpapakain sa mga pangako. Hindi na sumusugal sa walang malinaw na kasiguraduhan. Ang bagong ako, marunong nang tumanggi. Marunong nang magpaalam. Marunong nang magsabi ng tama na. Marunong nang maglakad palayo. Kahit mahal ko pa. At higit sa lahat, marunong nang pumili ng katahimikan kaysa sakit. Habang papalapit ang pag-uwi ko, napapaisip ako, makikipagkita ba ako kay Allen? Haharapin ko ba ulit si Kiel? Bubuksan ko ba ang pinto ng puso ko muli? Pero sa totoo lang, hindi ko alam. Hindi ko sinasagot ang sarili kong tanong. Ang malinaw lang sa akin ngayon, kung may babalik, dapat malinaw ang intensyon. Kung may mananatili, dapat handa siya. At kung may pipiliin, dapat hindi na ako yung laging talo sa huli. Dear Papa Dudut, maraming taon ang lumipas bago ko tuluyang nakilala ang pinakamahalagang tao sa buong buhay
ang sarili ko. Sa dami ng pinagdaanan ko, mga relasyong hindi natuloy, mga pangakong hindi tinupad, mga sikreto, sakit, pag-iyak, pagkawala ng tiwala, pagkabuo, pagkawasak, pagbalik, at pag-alis, ngayon ko lang nakita kung gaano ako kalakas. At ngayong nasa huling bahagi na ako ng liham na ito, gusto kong ibahagi ang pinakamahalagang natutunan ko. Hindi lahat ng ending ay tungkol sa pag-ibig sa ibang tao. May mga ending na tungkol sa pag-ibig sa sarili. Malapit na akong umuwi, Papa Dudut. At dati, ang iniisip ko ay kanino ako babalik? Sinong papipiliin ko? Sino ang pipili sa akin? Pero ngayon, iba na ang tanong ko. Anong buhay ang gusto ko para sa sarili ko? Saan ako magiging payapa? Sino ang karapat-dapat sa akin? Hindi dahil kailangan ko sila, kundi dahil pinipili nila ako sa tamang oras. Hindi ko alam kung makikipagkita ako kay Allen. Hindi ko alam kung dapat ko pang kausapin si Kiel. Hindi ko alam kung dapat ko pang buksan ang pinto sa nakaraan. Pero malinaw sa akin, kung babalik man sila sa buhay ko, dapat malinaw, buo at handa na sila, hindi paminsan-minsan lang, hindi tuwing malungkot sila, hindi tuwing kailangan nila ng kasama, hindi ako babalik sa pagiging second option sa sarili kong kwento. Napakarami kong pagkakamali noon, Papa Dudut, paulit-ulit kong ibinibigay ang puso ko sa mga taong hindi handang panghawakan ito. Ilang beses akong umiyak sa mga gabing hindi nakikinig ang langit, sa mga dasal kong sana siya na ang para sa akin. Pero ngayong mas malawak na ang pananaw ko, nauunawaan ko na minsan kaya hindi tayo binibigay sa taong mahal natin ay dahil hindi sila ang magpapabuti sa atin. At sa paglipas ng panahon, unti-unti kong natutunang hindi lahat ng gusto mo ay mabuti para sa iyo. Hindi lahat ng nagmamahal ay kaya kang mahalin ng tama. Hindi lahat ng pangakong nakakakilig pakinggan ay dapat paniwalaan. At higit sa lahat, hindi lahat ng iniwan ka ay kailangan mong hintayin. Ngayong papauwi ako sa Pilipinas, may baon akong bagong tapang. Tapang na hindi ko nakita noon pero nabuo sa lahat ng sugat ko. Hindi ko alam kung magkakaroon pa ng kami ni Allen. Hindi ko alam kung may chance pa si Kiel. Pero alam ko na kapag nagmahal ulit ako, hindi na ako yung Cassandra na takot masaktan. Hindi na ako yung Cassandra na umaasa sa mga paramdam. Hindi na ako yung Cassandra na laging pangalawa. Kung may darating man, nais ko yung taong pipiliin ako ng buo, hindi yung kasama lang kapag masaya, hindi yung nagtatago kapag nahihirapan, hindi yung lumalapit lang kapag mag-isa. Gusto ko yung pag-ibig na hindi kailangan ipaglaban ng mag-isa. Gusto ko yung pag-ibig na hindi nakakabawa sa pagkatao ko, kundi nagdadagdag sa pagkatahimik ko. At kung hindi dumating iyon, handa ako, masaya ako, payapa ako. Dahil sa wakas, mahal ko na rin ang sarili ko. Kung may nakikinig man ngayon na may parehong kwento gaya ko, isang bagay lang ang gusto kong iwan sa inyo. Hindi ka mali kung umalis ka. Hindi ka mahina kung iniwan mo ang mga taong hindi marunong mahalin ka ng tama. At hindi ka selfish kung pinili mo ang sarili mong kapayapaan. Minsan, ang tunay na pag-ibig hindi nanggagaling sa espasyong iniwan ng iba. Nanggagaling ito sa mga puwang ng puso mong unahin mong punan. Maraming salamat, Papa Dudut, dahil pinakinggan mo ang liham ko. Sana po ay maging gabay ito sa mga tulad kong naligaw
nasaktan pero hindi kailanman sumuko. Habang buhay akong magpapasalamat sa programa mo. Kung saan kahit gaano kabigat ang kwento, lagi mong ipapaalala sa amin na dito sa Papa Dudut Stories, hindi ka nag-iisa. Lubos na gumagalang, Cassandra, mula sa isang pusong pinagdaanan ng lahat pero marunong nang pumili para sa sarili.